Paano kung ang nilalaro mong video game ay hindi lang isang laro, kundi isang totoong labanan na walang ligtas na daan palabas? Sa malapit na hinaharap, 8 gamers ang nakatanggap ng misteryosong mensahe na nag-aanyaya sa kanila na sumali sa isang bagong laro na tinatawag na The Call Up. Pangako nito, isang premyong $100,000. Dumating sila sa ika-25 palapag ng isang marangyang gusali sa lungsod. Pagkarating nila, isang robot at na boses ang nagsabi sa kanila na mag-sign in sa isang tablet. Kasabay nito, inutusan silang ilagay ang lahat ng kanilang personal na gamit sa mga locker at isuot ang motion capture suits na inihanda para sa kanila. Habang nagpapalit, tinitilian si Adam dahil masikip sa kanya ang suit. Napansin din ng malaking peklat sa katawan ni Carl, at ipinaliwanag ni Andre na dati siyang sundalo. Nang handa na ang lahat, pinapasok sila sa isang kwarto kung saan may malaking scanner. Sinabihan silang lumapit, sabihin ang kanilang username, at kunin ang kanilang bagong gamit, isang high-tech gear suit na may VR helmet na nakakabit sa kanilang gulugod para sa buong immersion experience. Isa-isang nagsuot ng gamit ang grupo, maliban kay Sihid, isang Bosnian Muslim na nagbigay ng username na terrorist bilang biro. Nang mapansin niyang nakasulat ito sa kanyang suit, sinubukan niyang umalis, pero nakalock ang pinto, walang sumasagot kahit anong sigaw niya ng tulong. Pinayuhan siya ng iba na huwag nang mag-alala, kaya napilitan siyang sumali. Maya-maya, inihayag ng boses ang simula ng training, biglang nagbago ang paligid. Ang kwarto ay naging isang sobrang makatotohanang post-apocalyptic world. Ang kanilang suits ay naging military uniforms at kahit ang kanilang mga tattoo ay nawala, kahit sobrang realistic, napansin nilang dumadaan lang ang kanilang mga kamay sa mga bagay sa paligid. Dumating ang isang sergeant NPC at tinrato silang parang mga bagong sundalo. Dinala sila sa isang kwarto kung saan may mga armas, na sa totoong buhay ay mga props lang. Pinaputok nila ang mga ito sa mga bote at namangha sila sa totoong recoil effect. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, binaril ng sergeant ang dalawa sa kanila, nawala ang kanilang bulletproof vest. Ipinaliwanag niya na sa totoong laban, isang tama lang ang maaaring mag-iwan sa kanila ng walang proteksyon. Kapag nasugatan, mayroon silang isang beses lang pwedeng gamitin na serum injection para gumaling. Dito na nagsimula ang tunay na misyon, linisin ang gusali mula sa mga terorista at makarating sa ground floor ng buhay. Ang mananatiling buhay, makakatanggap ng $100,000. Dahil dating sundalo, si Andre ang namuno sa grupo. Habang naglalakad sila sa mga silid, isang kalaban ang biglang sumulpot at nagpaputok, nagtago ang karamihan, pero si Andre, mabilis na umatake at pinatay ang NPC enemy. Napansin nilang may kuryente sa hagdan, pumipigil sa kanila na lumabas nang hindi natatapos ang level. Sa susunod na palapag, nakahanap sila ng mas advanced na armas. Si Marco ang unang pumatay ng kalaban at natuwa, kaya ang iba ay nagmadaling sumugod sa labanan, pero nagkamali si Adam, naubos ang bala niya nang hindi tinatamaan ng kahit sino. Si Andre ang bumabol sa target, pero siya naman ang tinamaan at nawala ang kanyang vest. Samantala, si Taylor ay biglang napanik, hindi siya talaga dapat kasali rito. Pinagpalit lang siya ng kaibigan niyang totoong inimbitahan sa laro, hindi niya kinaya ang realismong laro, sinubukan siyang pakalmayin ni Shelly, pero nang siya naman ang pinaputok sa isang kalaban, hindi niya magawa. Biglang sumugod si Carl at pinatay ang kalaban, pero siya naman ang tinamaan, nawala ang kanyang vest, sinubukan niyang sumuko, pero binaril pa rin siya. Galit na sumugod si Shelly at pinatay ang kalaban, nagbukas ng helmet si Carl at kahit sa totoong buhay, ramdam niya ang matinding sakit. Dito na nagsimula ang takot nilang lahat. Nang bumalik sila sa laro, ginamo ni Andre si Carl gamit ang serum injection, pero pagkatapos nito, napilitan si Carl na alisin ulit ang kanyang helmet at nagsuka sa totoong buhay. Hindi ito laro, isa-isang nagbukas ng helmet ang grupo para huminga saglit. Habang si Adam ay naghahanap ng bagong armas, ibinunyag ni Carl ang kanyang teorya, totoong nakakaramdam sila ng sakit. Muling nagpanik si Sihid at pilit hinuhubad ang kanyang suit. Sa kabilang banda, pinagdebatehan ng grupo kung ito ay isang reality TV show, isang eksperimento ng militar, o isang tunay na survival game, pero isang bagay ang malinaw, walang ligtas na paraan para lumabas dito. Paano kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan? Magpapatuloy ka ba para sa premyo, o susubukan mong makatakas sa larong maaaring magdulot ng totoong kamatayan?